Pero na namang bagong kasinungalingan si Risa. Mamaya natin pag-usapan kung sino tong sinapak ni Baste na congressman. Dito muna tayo kay isang sinungaling na si Risa. Ay, nadidisturb yung kaluluwa ko. Wow! Nadidisturb yung kaluluwa ko. Dictate yan ng staff mo. Ano kaya ang kaluluwa nito? Saan kaya pupunta? Ayokong husgahan. Hindi wala sa atin ang paghuhusga. Pero ano kayang kaluluwa niya yun? Kaluluwang itim o kaluluwang matino? Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solong sa amin. Lagyan mo drama. Pero para sa akin, ito yung matinding grave abuse. Unconstitutional yung pagpirma. Bakit? Hindi dumaan sa proseso. Una, bayad. According to Chanco, and at the same time, madalian yan. Pagkapasa nga niyan, pinirmahan daw agad ng mga kongresista. Baka ng iba kasi nanghihinayang dun sa bayad sa mga kongresista. Kaya ayaw na nilang paabutin ng FEB kasi magbabayad ulit. Aalala nyo, kaya hindi tumakbo yung 3 kasi walang naglalabas. So, baka wala nang pambayad dun sa 2026 na isasampa, kaya yung iba ay ayaw. Baka wala nang pumirma. Kaya ngayon pinipilit. So, pakisabi mo sa abogado mo. Alam niya yan, first year, tinake niya na yan. Kung hanggang saan ang power ng Supreme Court. Alam nila yan. Unless, nagbobobobobohan, iniikot nila to serve their agenda. Pero kung exam yan, bar exam, mali na. Yan ang sagot mo. Walang karapatan ang korte, ang Supreme Court, dyan sa impeachment procedure na yan. Mali ang desisyon nila. Wrong answer na kayo. Kasi doon sa bar exam, walang politika dyan. What is wrong? It's wrong. What is right? It's right. Sa bar exam nga, walang score na 9 eh. Bawat tanong doon, 10 points or 0. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun yun. So, hindi mo pwedeng sasabihin na walang karapatan ng Supreme Court. Wow. So, ibig sabihin, wala kayong karapatan Supreme Court. Ang may karapatan, si Risa, si De Lima, si Achiche. Sino pa? Yung mga komunista. Sino pa? Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino-sino pa yung may karapatan. Supreme Court wala. Pero the likes of Risa meron. So, lahat ng mga ayaw ng impeachment process, lahat ng ayaw ng pagsingil ng accountability, will probably pick up lessons from this at gagamitin na naman nila Hindi. para hadlangan ang pagsingil ng mamamayan ng accountability, ang responsibilidad maningil ng accountability ng gobyerno, which is what the impeachment process is all about. Tanga. Tanga. Sinasabi niya, papaliwanag ko kung hindi ba naman sabit kaliwat ka. Paano naging mambabatas ito? Pambira. Sabi niya kasi, bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. ibig niyang sabihin, wala kayong karapatan. Korte. Sa amin tong Senado. Inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado. Mamaya babalikan ko yan, inaatas ng konstitusyon solo sa Senado. Ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon.
Disturbing question sa desisyong iyon. O, sige, latag. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House. Yun, sakto. Patay ka ron. patay ka ron. Oh, patay si Risa ron. Bakit? Meron ba tong abogado? Meron ba tong staff? Okay? Ang sabi niya, meron silang disturbing na mga tanong. At isa dito, yung yung one-year bar rule. Okay? Ang sabi, isa lang naman doon sa 4 na complaint ng Congress ang inaksyonan nila at inakyat sa Senado. Exactly. Katangan ito, sorry. Hindi po pagmumurang katangan. I think that is just stupid, sabi nga ni PRRD. Exactly. Dahil ang nasa batas, pag may nagpasa ng impeachment complaint, aaksyonan yan ng Kamara. Ipapasa yan. Di ba? Tapos, ipapasa naman sa Speaker of the House. Tapos, saka didinggin yung side ni BP Sara. Tapos, saka ipapasa sa Senado. Sa madaling salita, may proseso. Ang nalabag po dito, hindi naman sinasabi ng korte na hindi guilty si BP Sara or guilty si BP Sara. Ang naging problema dito, sabi ng Supreme Court, procedural. Hindi dumaan sa tamang due process. Hindi dumaan sa tamang proseso. So, inamin mo. Katanga mo. Hindi ba? Yun na nga yun eh. Hindi kasi po pwede na merong magsasubmit ng complaint at hindi nila aaksyonan. Kumbagat sa korte, pagka may nagdemanda, obligado ang korte, aksyonan ito. Dapat may gagawin ng korte. Ganito po ang ginawa ng House. May nag-complaint, hindi nila inaksyonan, itinambay nila. Andun ang problema. Kasalanan din nila eh. Isipin mo, magbabatas ka, hindi mo alam. Ba't hindi mo man lang tanungin sa abogado mo? They should know that. Kung hindi yan alam ng abogado, hindi naman tayo abogado, okay? Hindi tayo nagdudunong-dunungan. Pero kung papakinggan mo yung Supreme Court, kahit grade 1 ka, at marunong kang mag-English, except na lang kung hindi ka medyo sanay sa English. Pero kung grade 1 ka at sanay ka sa English, ang linaw-linaw nung sinabi ng court, ng Supreme Court. Hindi inaksyonan eh. Hello? So kung hindi alam nyo ng staff mo na mga abogado, sisantihin mo, palitan mo, pambihira, nagmumukha kang tanga. Risa, napagbibintangan ka ng tanim witness, nagmumukha ka pang tanga. Susmar. At tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabagyan, nasisingilin yung accountability. Tama, okay naman yan eh. Ulitin ko. Hindi naman pinapawalang sala ng Korte Suprema para doon sa mga tangang senador. Hindi naman pinapawalang sala ng Korte Suprema si BP Sara. Ang sabi nga
the end does not justify the means. Ang ibig sabihin, kahit pagpalagay natin, may kasalanan talaga si BP Sara at kailangan siyang ikulong. Doon na lang tayo sa worst na worst. Hindi naman siya pwedeng makulong dito sa impeachment. Kunwari na lang for discussion purposes. Sobrang sama ni Sara. Hindi naman pinakikialaman ng korte yun. Doon nga yun sa impeachment court. Pero hindi ibig sabihin na dapat makulong si BP Sara, lalabagin na natin yung due process. Naiintindihan? Kaya nga meron tayong korte. Halimbawa, yung isa pumatay. Hindi naman ibig sabihin, dahil pumatay siya, mamamatay tao siya, wala na siyang karapatang humarap sa korte. Meron pa rin siya dapat na bibigyan siya ng korte na a day in court kung tawagin. He deserve na ipagtanggol ang sarili niya. Karapatan niya magkaroon ng abogado. Naiintindihan? So hindi mo po pwedeng sasabihin na mali si BP. Hindi naman inaalis yun. Nagtataka lang kami sa inyo, ayaw nyo gawin ng tama. Pwede naman next year, pinalalaki nyo yung sitwasyon. Kung kayo ay mga matatalinong senador, magkakaproblema tayo dito pag hindi nyo sinunod ng Supreme Court. Dahil yan po ay batas. Tandaan natin, pag nagdesisyon ng Supreme Court, that is jurisprudence. Batas na po yan. At kaya nga'y sinasabi ni Tito Soto na may mga nadidinig siyang culminaris pa ang tinatawag niya. May nagpapayo sa kanya. Pag nagpayo, yung mga nagpapayo kay Tito Soto ng kaibahan sa desisyon ng Korte Suprema, nagpapayo ka na i-disregard yung batas, and that is criminal. Mali po yun. Ulit ko, hindi tayo abogado, okay? Pero hindi po natin dapat, kung ang nasa isip natin ay talagang kapayapaan sa Pilipinas, hindi dapat natin isinasantabi ang ano ng korte. Lalong-lalo na yung Supreme Court. Hindi po, kaya nga tinawag yan na Supreme Court eh. Pag dinagdagan pa natin, parang gusto nyo kasi, mga senador, dagdagan pa, meron pang mas mataas sa Supreme Court. Magiging pizza fight yan. Magiging shakis yan. Ha? Anong tatawagin mo sa mas tataas pa sa Supreme Court? Super Supreme? Di ba parang pizza na? Meron pa Super Supreme Court? Yun nga, alam mo, kung aalisin natin yung personal agenda natin, meron na akong naririnig na iba na mga pinklawan. Hindi ko napapangalanan. Even yung mga pulahan na sinasabi nila, we totally don't agree with the Supreme Court. But we need to follow it. Dapat, be a better woman than that, Risa. You may disagree with the Supreme Court, but it is the Supreme Court. It is the Supreme. Wala yung Supremer, Supremes, o Super Supreme. Yun na yun eh. Huli na yun. Hindi, wala nga jurisdiction ang Senate para ituloy. Dahil void yung impeachment. Be a better woman, Risa. Hamon namin sa'yo, be a better woman. 7 buwan na lang, February na, pwede kayo magsampa ulit. Di ba? Yung mga hawak mong leeg sa leeg na congressman, sabi mo magsampa sila impeachment, at pag sinampa impeachment, aksyonan agad. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam nyo naman, there were rumors about it for days before, but I was hoping against hope hanggang sa huli na hindi totoo at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. And nakakasugat
sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga Nakakasugat sa prosesong bukas. Eh, yung proseso nga ang may problema. Katanga talaga nito si Risa. institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwasto ang nakikitang mali or punuin yung nakikitang kulang. These are the persons na sinabi ko kanina sa Facebook ko. Itong mga pinklawan na ang linaw nung sinabi ni Chanko na nagkabayaran dyan. So, lumalabas yung bawat pirma may natanggap ang mga congressman. Yung sino pumirma may natanggap. Sinabi yan ni Chanko. And that is illegal kasi pork barrel yan. Nagingay ba kayo? Sinilip ba ninyo? Masyado kayong nakafocus kay Sara. Ito payo ko lang. Sa mga tatakbong sa 2028, labanan nyo si VP Sara ng patas. Pag matalo nyo sa eleksyon, ang labanan po kasi dapat nasa eleksyon. Kung matalo nyo sa eleksyon si VP Sara, congratulations, we will respect you. Ikaw na, Presidente. Pero kung sa tingin nyo hindi nyo kayang talunin si VP Sara, huwag tayong ipokrito. Huwag nating gamitin ang taong bayan, kung anumang ang pera ng taong bayan, ang posisyon, dahil gusto nating ilubog si VP Sara dahil hindi natin kaya sa patas na eleksyon. Heard, Senator. Pero ano gusto niyo sabihin doon sa nagsasabi na why not wait for the Exactly. 2026 para na lang sundin yung Supreme Court, walang constitutional crisis? Yung ba nagsasabi ng gano'n? Anong what would you like to do? Wala namang naghihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong desisyon is one that makes us more insecure dun sa dapat na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na intayin na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman siguro all the effort and time it already took para simulan ng maayos itong impeachment process na ito. So, hindi naman nila pwedeng basta-bastang sabihin, intayin na lang ang isa pang taon. At saka kasi Hindi na lang po 1 taon, 7 months na lang aantayin mo. Antayin nyo na. For the meantime, pagplanuhan nyo ng maayos. Yung walang anomalya, na yung katulad na sinasabi ni Chanko, na yung mga pipirma ay may bayad. At pag may pinasang complaint, aksyonan agad. Diba? You should learn. Alam mo, isa yan sa isa po yan sa discipline ng isang matured person. Learn from your mistake, and higit sa lahat, dito maraming bagsak. Kaya maraming nagiging magnanakaw, maraming nangre-rape. They don't know how to wait. Wait ka lang. In a proper time, kung natuto kayo sa pagkakamali ninyo, makakabawi pa naman kayo eh. For the meantime, ayusin ninyo. Diba? Ganyan. Kaya may magnanakaw, may korap. Hindi nila maantay na yumaman sila. Hindi nila maantay na iangat sila ng Diyos. Hindi nila maantay na i-anoint sila ng Diyos na sila ay mapunta dun sa posisyon. Pinipilit eh. Di ba? Dapat yan sa buong katauhan yan. Let's learn to wait. Huwag natin pinipilit. Dapat organic. Pinipilit natin eh. Kaya tuloy nagkamali-mali anong mga president ang tinatakda ng ganitong klaseng desisyon? Hindi, ako sa tingin ko walang precedents. Kasi ang sinasabi niya,
pag nag-declare ang Supreme Court ng ganyan, ano yung mga kasunod? So, ibig sabihin, maliligtas na yung mga corrupt na opisyal? Hindi po. Ang precedence niyan, gawin ng tama ang proseso. Walang sinasabing walang sala si BP Sara o may sala si BP Sara. Anong precedence ang sinasabi mo? Proseso lang yung kinestyon dito. This is technical. So, maganda nga eh. Para matuto yung nasa ko, sundin natin yung procedure. Huwag tayo laktaw-laktaw. Anong precedence niyan? Sa susunod, isa lang ang isubmit na complaint. At pag kami sinubmit na complaint, action na agad. Tama or tama, apakasimple naman nun. Ito ang hindi ko maintindihan, Risa, ha? Alam niyo yung sinasabi ng, ito ulitin ko, hindi po tayo abogado. Pero yung sinasabi ng Supreme Court, actually, kung hindi ako nagkakamali, yan ay pinag-aralan sa batas first year sa law school. Tanong mo sa abogado mo, first year yan eh. Kasi sinasabi nila walang karapatan yung Supreme Court pumasok doon sa impeachment trial. Hindi po pinasok ng Supreme Court yung impeachment trial. Meron po tayong 3 branches. Yan yung pinupunto nila eh. Magkakahiwalay pero patas at may check and balance. Tama kayo doon. Ano? Legislative. Yung senador at congressman, according to the Constitution, ang legislative, sila po ang tagagawa ng batas. Ang executive, yung presidente, sila yung taga-execute. Kaya nga executive, sila yung tagapagpatupad ng batas. Judiciary, sila yung pagka merong question, sila ang maghuhusga. Okay, kung merong pinagtatalunan, in layman's term, pagka merong pagkakaiba, hindi po pwede nating sasabihin sa Supreme Court na wala silang karapatang pumasok. Karapatan nilang pumasok kahit sa executive, kahit sa legislative. Kung merong grave abuse of discretion. Ayan, nasa Article 8, Section 1, Paragraph 2 of the Constitution. Ulitin ko, Article 8, Section 1, Paragraph 2 of the Constitution. Grave abuse of discretion. Yan po ang sine-question. Kaya sabi naman ng iba, etong grave abuse of discretion, wala naman eh. Pwede lang pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Anong wala? Sobra-sobrang ang abuso eh. Isa lang ang pwede, 4 ang pinasa. Hindi ba abuso yun? Hindi ba nagkamali ang Kongreso doon? Pangalawa, may pinasang complaint, hindi inaksyonan. May pinasang pangalawa, hindi inaksyonan. So, 2 na hindi inaksyonan. May pinasang pangatlo, hindi inaksyonan. Wala bang grave abuse doon? 3 ang hindi inaksyonan. 4 ang inaksyonan. Pangatlo, pero hindi naman ito sinabi ng Supreme Court. Pero para sa akin, ito yung matinding grave abuse. Unconstitutional yung pagpirma. Bakit? Hindi dumaan sa proseso. Una, bayad. According to Chanco, and at the same time, madalian yan. Pagkapasa nga niyan, pinirmahan daw agad ng mga kongresista. Baka ng iba kasi nanghihinayang dun sa bayad sa mga kongresista. Kaya ayaw na nilang paabutin ng FEB kasi magbabayad ulit. Aalala nyo, kaya nga kaya hindi tumakbo yung 3 kasi walang naglalabas. So, baka wala nang pambayad dun sa 2026 na isasampa, kaya yung iba ayaw. Baka wala nang pumirma. Kaya ngayon pinipilit. So, pakisabi mo sa abogado mo, alam niya yan, first year, tinake niya na yan. Kung hanggang saan ang power ng Supreme Court. Alam nila yan.
Unless, nagbobobobobohan, iniikot nila to serve their agenda. Pero kung exam yan, bar exam, mali na. Yan ang sagot mo. Walang karapatan ang korte, ang Supreme Court, dyan sa impeachment procedure na yan. Mali ang desisyon nila. Wrong answer na kayo. Kasi doon sa bar exam, walang politika dyan. What is wrong? It's wrong. What is right? It's right. Sa bar exam nga, walang score na 9 eh. Bawat tanong doon, 10 points or 0. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Ganun yun. So, hindi mo pwedeng sasabihin na walang karapatan ng Supreme Court. Wow. So, ibig sabihin, wala kayong karapatan Supreme Court. Ang may karapatan, si Risa, si De Lima, si Achiche. Sino pa? Yung mga komunista. Sino pa? Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino-sino pa yung may karapatan? Supreme Court wala. Pero the likes of Risa meron. So, lahat ng mga ayaw ng impeachment process, lahat ng ayaw ng pagsingil ng accountability, will probably pick up lessons from this at gagamitin na naman nila Hindi. para hadlangan ang pagsingil ng mamamayan ng accountability, ang responsibilidad maningil ng accountability ng gobyerno, which is what the impeachment process is all about. Tanga. Tanga. Sinasabi niya, papaliwanag ko kung hindi ba naman sabit kaliwat kal. Paano naging mambabatas ito? Pambira. Sabi niya kasi, paano yung mga ayaw humarap sa impeachment at gagamitin tong desisyon nito ng Supreme Court? So in short nga, jurisprudence eh. So halimbawa, i-impeach si Marcos. According to Supreme Court versus gano'n. The decision of BP Sara versus gano'n. Na the Supreme Court declared that the fourth complaint is as unconstitutional. Yun na sasabihin. Sasabihin ng kabilang abogado, tanga. Hindi naman sinabi na paano mo gagamitin yung jurisprudence na yun? In the first place, hindi naman sinabi nung Korte Suprema na bawal ang impeachment. Ang sinabi lang nila yung 4 na complaint. So gagamitin mo lang yung jurisprudence na unconstitutional na sinabi ng Supreme Court patungkol doon sa 4 na complaint. 1-year bar rule. Kung hindi ka ba naman tangat kalahati, alam mo na nga, dinesisyonan niya ng Supreme Court. Halimbawa ngayon, kunwari after 3 years o 2 years, pinapa-impeach si Bongbong. Kung hindi ka ba naman tangat kalahati, magsasubmit ka ng 4 na complaint ulit, alam mo namang sinabi na ng korte, hindi pwede yun. Dapat isang beses lang 1 taon. Ganun po ang paggamit ng jurisprudence, Risa. Na paano ka? Hindi mo pwedeng gamitin according to doon sa decision ng Supreme Court, hindi unconstitutional ang impeachment. Hindi ganun. Wala ka sa konteksto pag ganun, Risa. Pambira, ang layo mo sa putukan, Risa. Senator, last na lang, may pag-asa pa ba this year matuloy yung impeachment sa Senate kay VP Sara? Laging may pag-asa, di ba? Sinasabi natin mga tao, habang may buhay, may pag-asa. Well, tama naman yan. Pero ikaw, wala ka talagang Totoo, wala kang pag-asa manalo kay VP Sara sa 2028. Wala. Kung patas ang laban, ha? Kung hindi nyo gagamitan ng politika at patatalsik nyo sa impeachment si VP Sara. Yung mano-mano, one-on-one, botohan, eleksyon, taong bayan magdidesisyon. Hindi ka aabot sa 30% ni VP Sara. Tanggapin mo na yun. bangan natin na nababalitaan ko may mga nagko-consider mag-file ng motion for reconsideration, may mga medyo natatangahan ako dun sa mga magpa-file ng motion ng MR. Saka magpa-file ng MR sa Supreme Court. Unanimous decision yun. 13-0 yun. 13-0 yun eh. Tapos sa kanila ka magpa-file ng MR? May asa kayo.
mga wise na mga column at sulat na inilalabas, payo kung papaano pwede pa rin sa diwa ng pagrespeto sa Korte Suprema, pero pwede pa rin salbahin yung proseso ng impeachment na alang-alang hindi lang sa Senado, alang-alang sa mamamayan. Mas marami kayo senador na gusto matuloy. I hope so. Batay sa mga announcement ng mga kasama kong senador, marami-rami kaming nadismaya din sa kahapon. All the best. Yan lang, baka umaasa ka na naman. Di ba, umaasa ka na rin kay Bam tsaka kay Kiko na kakampi mo siya. Yun pala, sumama sa majority. Sabi niya, marami-rami silang nadismaya. Good luck. Ito lang sa atin. Una, basic po yan. First year law school po yan. Hindi po tayo abogado, ulitin ko. No? Pero, yan po ang sinasabi ng mga nakakausap kong abogado. Alam nila yan, basic yan eh. First year nga lang daw. Pangalawa, kasi ang sabi, Senado daw ang dapat mag-decide. I-discuss natin yan. Etong sinapak ni Mayor Baste. Pakinggan natin tong bakla na to. Sa ngayon, ang tinatanong natin, we're looking at the Senate to be the vanguard noong democracy at accountability. Kasi grabe itong nangyari na desisyon ng Supreme Court kasi parang nabaliwala yung konstitusyon, nabaliwala ang sarili nilang mga decisions from before, at tapos nabaliwala pati yung separation of powers para lang. Tinan mo to. Diba, bobo? Baliwala yung konstitusyon. Paano nabaliwala? Pinairal nga ng Supreme Court yung Constitution, kaya nga tinawag na ang constitutional. Bobo ka na, bakla. Pag bakla ka, dapat matalino ka na. Hindi ko po iniinsulto yung bakla kasi siya mismo inamin niya bakla siya eh. Diba sinabi niya kay Baste, wag daw tawaging bakla si Baste. Kasi basta marami siyang sinabi about Baste na hindi raw karapat-dapat na tawaging bakla si Baste. Di ikaw na bakla. Ikaw ang bakla ng pinakabakla. Baste, tinawag ka lang bakla nito, ba't mo sinapak ang panga nito? Pikon ka pala, Basti. Dapat si Tory sinasapak mo. Bakit sinapak mo yung panga nito? Tingnan mo anong nangyari. Nagngiwi-ngiwi, nakamukha niya tuloy si Bongbong Marcos. Pambihira. Isang bobo to. Bobo na, bakla pa. Bakla na bobo pa. Okay? Kasi marami akong kasi sabi ko nga sa inyo, exclusive school ako eh. No? Marami akong kaklase. Yung mga bakla, tatalino. Sila yung nasa top eh. Wala ata akong kaklase. Si Atty. B, kaklase ko yan. At saka si J. Ruiz, kaklase ko yan. Alam nila to. Lahat ata ng bakla naming kaklase. Nasa top eh. Matatalino yan. Masisipag mag-aaral yun eh. Hindi siya iniinsulto ko. Aminado naman sila eh. No? Kaya nga, dapat nag-aaral ka mabuti. Pambihira. Paano nabiyak yung Constitution? Paano himasukan? May karapatan ng Anyway, kadi-discuss ko lang yan kanina. Pakinggan mo na lang, ha? Ang protektahan si Vice Presidente. So we're looking at the Senate now to be really the vanguard for accountability and democracy. Kasi alam natin consistent ito dun sa House rules na talaga namang nakabatay sa ating Constitution, 10 session days. At saktong-sakto yung bilang. Kaya nga, tayo din ay naging pumirma dun sa ika-4 na impeachment complaint kasi sinasalamin ito para siyang summation noong 3 naunang impeachment complaint. Hindi pwede yung sinasalamin. Anong kabaklaan yan? Hindi ko po iniinsulto yung mga bakla. Marami po tayong kaibigang bakla. Magkakaibigan po kami. Pero ano yun? Sinasalamin. Yung 3 complaint, sinasalamin yung pang-4. Saan mo nakuhang batas yun? Ang sabi nung batas, pag may pinasa na complaint, aksyonan. Inaksyonan, hindi nakarating kay speaker. Paano ka naging mambabatas? Pambihira naman, no? Percy? Ang lapad naman ng noo mo. Pambihira. Ito yung sinasabi niya, no? Ang dapat daw nagdidesisyon kung itutuloy ang impeachment ay Senado. Sige,
For discussion purposes, let's accept that. Okay? Ngayon, paano pag sinabi ng Senado, we will follow the Supreme Court? Iiyak ka na naman. Maghahanap ka na naman ng, alam ko yan ang sasabihin ng mga komunista, yan ang sasabihin ng mga pinklawan, yan ang mga sasabihin ng NPA. Sabi sila ng sabi, dapat Senado nagdi-decide, Senado ang nagdi-decide ng Senado. Pag sinabi ng Senado, nagkabotohan, hindi tuloy ang impeachment dahil unconstitutional. Maghahanap na naman kayo. Sa madaling salita kasi, hindi talaga kayo naghahanap ng batas, ng naaayon sa batas. Naghahanap kayo ng butas dahil alam ninyo may kalalagyan sa mga Duterte. Pag naging presidente si Duterte, si BP Sara sa 2028, mananagot ang mga adik, mananagot ang mga komunista na mga mapagsamantala sa bayan. Yeah? So, kung sakali man Senado magdesisyon at pumabor kay BP Sara, walang iyakan, ha? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban
ba? Gosh. I really... Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.